paghahatid ng impormasyon at teknolohiya sa pamamagitan ng pagsasanay, pagbibigay ng mga babasahin o video, pag-aaral sa pamamagitan ng kursong pang-agrikultura sa internet, pagbibigay ng suporta sa paggawa ng learning site, scholarship, suportang pangkabuhayan. Ilang lamang yan sa serbisyong inihahatid ng Agriculture Training Institute, Regional Training Center, Region 2. Agricultural Training Institute, Regional Training Center Region 2, nagsisilbing bisig ng kagawaran ng pagsasaka sa pagsasanay at extension sa ating mga extension workers, magsasaka, kababaihan at mga kabataan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa aming opisina sa Malasin, San Mateo at Isabela State University Compound, Garita, Cabagan, Isabela. Isang paalala mula sa Agriculture Training Institute, Regional Training Center Region 2 at ng himpilang ito. Bilang bahagi ng pagpapalawak ng mga serbisyong pang-ekstensyon sa pamamagitan ng mga learning sites for agriculture sa rehiyon, nagsagawa ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 ng mga validation visit noong Hunyo 9 to 10, 2026 sa piling mga sakahan at institusyon sa Isabela at Nueva Vizcaya. Sa unang araw, binisita ng pangkat ang Wins Integrated Farm sa San Ignacio, lungsod ng Ilagan, Isabela, na pagmamay-ari ni Ginang Charmaine B. Preheliana. Tampok sa sakahan ang integrated farming system na pinagsasamang pag-aalaga ng baboy, crayfish, tilapia, ubas, sitaw, okra, sili at glutamate. Nagsasagawa rin si Ginang Preheliana ng mga eksperimento sa pagproseso ng glutamate upang gawing balm, sabon at ointment. Binisita rin ang Agricom, Best Food Corporation sa Santa Filomena, San Mariano, Isabela, na nakatuon sa pag-aalaga ng kambing at pagproseso ng karne nito bilang madilatang produkto na nagpapakita ng value-adding practices sa production ng hayop. Sa ikalawang araw, bumisita naman sa Nueva Vizcaya Integrated Organic Farming Association sa Busilak, Bayombong. Ang samahan ay nagsasagawa ng iba't ibang food at herbal processing activities tulad ng paggawa ng toyo, soya milk, taho at tokwa. Gumagawa rin sila ng mga herbal capsule at tsaa mula sa lagundi, ampalaya, tsaang gubat, bawang at bayabas. Gayon din ng noodles at iba't ibang bakery products. Ang mga raw materials na ginagamit ay mula sa mga pananim na itinatanim ng kanilang mga kasapi. Binisita rin ang Vizky Ecofield Farm and Training Center sa Bansing, Bayombong na may mga pasilidad para sa vermicomposting, produksyon ng manok at mga greenhouse na taniman ng magulay tulad ng sili, talong at kamatis. Bukod dito, bumisita rin ang pangkat sa PLT College and Resort, isang kasalukuyang learning site for agriculture, upang masubaybayan ang kalagayan ng sakahan matapos itong maapektuhan ng bagyong uwan noong Nobyembre 2025. Sa kabila ng mga pinsala, patuloy na nakakabangon ang sakahan at muling na ipagpapatuloy ang mga gawaing pangproduksyon nito, kabilang ang paggawa ng pulot mula sa mga stingless bees at pagtatanim ng iba't ibang gulay. Nagsimula na rin ang muling pagtatanim ng mga puno ng niyog bilang bahagi ng rehabilitasyon at pangmatagalang plano sa pagbangon ng sakahan. Karamihan sa mga binisitang lugar ay nagpapakita ng mahusay na pagpapatupad at integrated farming systems at matibay na hangarin sa pagbabahagi ng kaalaman at pagsusulong ng napapanatiling agrikultura. Sa pamamagitan ng gawaing ito, patuloy na pinatatatag ng ATI-RTC2 ang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na sakahan at pinalalawak ang mga oportunidad sa pagkatuto para sa mga komunidad ng magsasaka sa rehiyon ng Cagayan Valley. Para sa Balitang ATI 2, ako si Crystal Gel T. Pastores, Balitang Agri. Tumanggap ng plaque of recognition ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 mula sa Isabela State University San Mateo Campus bilang pagkilala sa matatag nitong suporta, mahalagang pakikipagtuwang at aktibong pakikipag-ugnayan sa pagpapaunlad ng kausayan sa akademya, pananaliksik, extension,
inobasyon at pagpapaunlad ng komunidad. Iginawad ang parangal noong June 9, 2026 sa mini theater ng ISU San Mateo Campus sa San Mateo, Isabela bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-48 anibersaryo ng universidad. Ayon sa nakasaad sa pagkilala, malaki ang naging ambag ng ATR-RTZ2 sa pagpapalakas ng mga programa at inisyatiba ng universidad na nagdulot ng makabulang epekto at nagtaguyod ng napapanatiling pagunlad sa iba't ibang larangan. Isinagawa ang paggawad ng nasabing parangal sa anibersaryo ng universidad na may temang ISU at 48 Daloy Driving Academic Legacy Through Outward Looking Guilds for Smart Green ISU na sumasalamin sa patuloy na dedikasyon ng universidad sa kahusayan at pagpapatibay ng ugnayan nito sa iba't ibang institusyon at katuwang sa pagunlad. Personal na tinanggap ni Dr. Clarice Marayag, Center Director ng ATR-RTZ2 ang naturang pagkilala. Ang nasabing parangal ay matibay at patuloy na nagpapatunay ng pagtutulungan ng ATR-RTZ2 at ISU San Mateo Campus sa pagsusulong ng pagpapalitan ng kaalaman, mga programang nagpapalakas ng kakayahan ng mga mamamayan at mga inisyatibang nakasentro sa pagpapaunlad ng komunidad. Higit sa lahat, binibigyang din nito ang mahalagang papel ng mga institusyonal na pagkikipagpartner sa pagsusulong ng inobasyong pang-agrikultura, edukasyon at napapanatiling kaunlaran sa rehiyon. Para sa Balitang ATI 2, ako si Christian Garcia, Balitang Agri. Nagsagawa ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 or ATI-RTC2 ng isang lecture higil sa community-based vegetable gardening and vermicomposting noong June 11, 2026 sa Barangay Pag-asa, Itiaga, Isabela. Dinalawan ito ng kabuuang 21 benepisyaryo ng SLP na inaasahang magiging pangunahing implementers ng kanilang proyektong pangkabuhayan. Ang aktibidad ay pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development Sustainable Livelihood Program or DSWD-SLP bilang bahagi na isinusulong nilang livelihood project na popondahan ng ahensya. Pinangunahan ni Miss Noemi O. Valdez, Training Specialist 2 at Mr. Christian Mark V. Andres, Technical Support Staff 1 ng Career Development and Management Section, ang pagbibigay ng kaalaman at praktikal na kasanayan sa mga kalahok upang masuportahan ang kanilang planong proyekto. Tinalakay ni Miss Valdez ang kalagahan ng community gardening at ipinakilala ang iba't ibang uri nito tulad ng urban gardening, vertical gardening, container gardening at hydroponics. Ibinahagi rin niya ang mga basic vegetable production practices at mga simpleng pamamaraan ng paghalaman na maaring magamit ng mga benepisyaryo sa kanilang mga komunidad. Binigyang diin ang talakayan ang kahalagahan ng produksyon ng ligtas at masustansyang pagkain para sa mga pamilya at komunidad sa pamamagitan ng community-based agriculture. Samantala, ipinaliwanag naman ni Mr. Andres ang mga prinsipyo at praktika ng vermicomposting at pile composting kabilang ang mga benepisyo nito sa pagpapaunlad ng sustainable vegetable production. Sa closing program, nagpahayag ng pasasalamat sina Mr. Christian M. Lagman at Mr. Genevieve R. Roque ng DSWD-SLP sa ATI-RTC2 na ibinigay na kaalaman at pagsasanay sa kanilang mga benepisyaryo. Ayon sa kanila, malaki ang magiging ambag ng aktibidad sa tagumpay ng kanilang planong livelihood project at sa pagpapatatag ng kakayahan ng kanilang organisasyon. Para sa Balitang ATI 2, ako si Charles Yun V. Tomas, Balitang Agri. Kaalaman sa pagsasaka at pangingisda, programa at serbisyo ng Agricultural Training Institute, mga libreng pagsasanay, pagbibigay ng mga babasahin tungkol sa mga impormasyong pangkabuhayan pang-agrikultura, pag-aaral sa pamamagitan ng internet, serbisyong suporta para sa mga magsasaka, mga ina ng tahanan at mga kabataan. Yan ay ibabahagi sa inyo sa ating programang Ugnayang ATI. Ugnayang ATI, makinig at makibahagi sa programang Ugnayang ATI. Isang masaya at mapagpalang araw mga ka-ATI. Kayo po ay nakikinig sa programang Ugnayang ATI
Natin ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2, ang inyong capacity builder, knowledge bank at katalisa ilalim ng Department of Agriculture. Kami po ang inyong mga kasama ngayong araw na ito. Ako po si Jorina Sanchez. At ako naman si JR Batad na handang maghatid ng makabuluhang talakayan at inspirasyon ngayong araw sa inyong lahat. Yes, at syempre binabati na rin po natin lahat ng mga nakikinig sa araw na to. At ngayong buwan ng Hunyo nga po ay ipagdiriwang po natin ang Soil Conservation Month na may temang lupa, pagkain, seguridad, buhay. At layunin nga po ng pagdiriwang na ito na itaas ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan nga po ng pangangalaga at konservasyon ng lupa bilang pundasyon ng produksyon ng pagkain, seguridad sa pagkain at pagpapanatili ng buhay at kabuhayan ng bawat Pilipino. Sama-sama nating pangalagaan ang ating lupa para sa masaganang ani at mas ligtas na kinabukasan. Yes! At syempre, binabati na rin po muna natin yung ating pong mga partners po sa Department of Agriculture, lalo na po si Red Regional Executive Director, Dr. Rosemary G. Aquino. And of course, binabati rin po natin at pinapasalamatan ng ating mga katuwang, ang ating mga partner agencies, ang state universities and colleges, provincial at municipal at city agriculture offices, NGOs at iba pang mga agency na nakapartner po natin, mapapublic man yan or private. Ayan, maraming salamat po. Yes, binabati na rin po natin po ang ating pong mga kliyente, ang ating pong mga magsasaka at mga mangingisda, ang ating pong mga extension workers, kababaihan at kabataan sa agrikultura. Maraming salamat po sa inyong dedikasyon sa agrikultura. At of course, hindi rin po natin makakalimutan ang ating mga kapwa, mga empleyado dito po sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 na pinapangunahan po ng ating Regional Center Director Dr. Clarice Marayaga Lasca at kasama po syempre katuwang ang kanyang OIC Assistant Center Director Sir Vladimir B. Caligaran. Kami po ay bumabati po ng isang magandang araw sa inyong lahat. Yes, at syempre binabati na rin po natin ang ating po mga partner radio stations. Tayo po ay napapanood sa ating mga partner radio stations, ang ating DZVA Radio Pangkaunlaran at syempre sa Facebook page nga rin po ng DA Region. Tayo po ay live na live dyan sa DWQP Love Quirino Radio, DCPS Santa Teresita Cagayan, Radyo Santa Ana, DWRL Lalo 95.1 FM, ang DWCJ 98.1 FM Radyo Bayanihan ng NIA Region 2 dyan po sa may Peñabalan, Cagayan. Last week nga po ay nakasama natin si Cagayan Valley ROFC Chairperson na si Sir Dante Tobias at kanyang binahagi po yung mga layunin at inisyatiba po ng Regional Agricultural and Fishery Council dito po sa Region 2 at yun po naalaman din po natin kung paano po pinapatakbo ang ROFC sa kanyang pamamagitan po ng kanyang leadership. Yes, at syempre kagunay nga po pagdiriwang nga po natin ang Soil Conservation Month ngayong buwan na to ay makakasama nga po natin ngayong linggong ito si Mr. Roland or Honorable Roland Carub, Juris Doctor, ang Municipal Councilor at miyembro at advisor na nga rin po ng PGS Solano dyan po sa may probinsya ng Nueva Vizcaya. At ibabahagi po niya, partner, kung paano nga po nagsimula ito pong Participatory Guarantee System Solano at ang mga hakbang nga po ng kanilang isinasagawa upang mas marami pa pong mga magsasaka ang matulungan po nila at maitaguyod nga po ang organikong pagsasaka. Okay, lahat po ng yan ay sa ating pagbabalik. Kaya naman po mga ka-ATI, wag po kayong aalis. Palagyang tumutok dito pa rin sa ating programang Ugnayang ATI. Mabigat ba sa bulsa ang presyo ng krudo ngayon? Narito ang 3 wise tips para makatipid sa krudo sa bukid para sa part 1 ng ating Tipid Krudo series. Tip number 1. Alagaan ang makina. Ang baradong air filter at malambot na gulong ay parang taong may hika. Nahirapang huminga kaya doble ang konsumo sa krudo. Kaya't siguraduhin tama ang tire pressure para iwas slippage. Tip number 2. Patayin kapag nakatambay. Kung mahihintayin na higit sa 2 minuto, gaya ng pagkakarga ng sako, patayin muna ang makina. Ang matagal na idling ay sayang sa krudo. Tip number 3.
mag-AWD at mag-solar pump. Gamitin ang AWD para mabawasan ng 30% ang oras ng pagbomba. At kung may pagkakataon, mag-shift sa solar-powered irrigation system, zero fuel cost dahil ang araw ang nagpapatakbo nito. Gawing wais ang pagsasaka gamit ang siyensya at tamang sistema. I-share na ang video na ito para sa ating kapwa magsasaka. Agyaman! Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakamit pinakamataas na ali kung presyo ng patabay mataas sa merkado? Gusto mo bang makatipid sa abono ng hindi napapabayaan ng palay mo? Mag-abonong swak ka. Pumili ng combo ng organiko at inorganikong pataba na ayon sa target na ani at budget mo. Magandang ani na, makakatipid ka pa. Para sa mas detalyadong gabay sa pag-aabono, subukan din ang leaf color chart, -1 element technique, o Rice Crop Manager Advisory Service. I-download ang mga ito sa cellphone mo upang malaman ang tamang dami, uri at syempo ng pag-aabono. Subukan ng abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa Clearrice Text Center 0917-111-7423. Kami po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang ATI. Kami pa rin po ang inyong nakakasama. Ako po si JR Batad. At ako naman po si Jolina Sanchez. At tulad nga po ng naipangako namin po kanina ay makakasama po natin sa ere si Municipal Councilor and Member of PGS Solano Nueva Vizcaya, Sir Roland Carub ng Solano partner. At ngayong araw po na ito, sir, ang inyo po munang pagbati po sa ating mga tagapakinig po at nanonood po dito sa ating programang Ugnayang ATI. Yeah, unang-una, magandang hapon, Sir JR and Madam Jolina. At pangalawa, yung mga tagapakinig sa inyo ngayon. Isang mapagpalayang araw po sa inyong lahat. At ngayon po ay ako po si Councilor Roland Carub ng Bayan ng Solano. As of now po ay ongoing pa rin po. Ongoing ang aming training namin para po sa isang PGS towards the organic certification po. Ito na pong ang aming pangatlong araw. Matatapos po kami this coming Friday. Okay, so busy kayo, sir, no? At maraming salamat po sa pagpapaunlak po dito sa ating interview. At makugnayan po kayo, may kaugnayan nga dito sa training po na dinadaluhan po ninyo ngayon, yung PGS nga partner. Okay po. So Sir Sir Roland ay ngayong buwan nga po ng Hunyo ay ipinagdiriwang nga po natin itong Soil Conservation Month. So kaya in-interview po namin kayo diyan po sa may Participatory Guarantee System Solano dahil talagang ito pong PGS ay gumagawa ng paraan para maibalik natin, ma-regenerate natin yung lupa, yung health ng lupa. Opo. So Sir, yes po. Sir Roland, paano po nagsimula ang PGS Solano Nueva Vizcaya? Ano po yung mga hakbang na ginawa po ninyo, yung grupo po ninyo para mabuo po at mapalakas po ang PGS sa inyo pong bayan? Okay po, dito po sa probinsya ng Nueva Vizcaya, actually dalawa lang po muna ang nabigyan ng BABS bilang organic certifying bodies. Yun pong PGS Nueva Vizcaya at yung PGS Cayapa. Ang Cayapa po ay isang bayan po yun. Kaya po dito naman sa Solano, sabi ko, siguro kami na ngayon ang pangatlong PGS na magiging isang organic certifying body o kaya ito tinatawag na OCB. Nagsimula ito sa amin kasi ang layunin namin ay mabigyan ng siyempre yung abot kayang paraan sa certification. Alam naman po ninyo kapag yung third party certification ang mahal. Yes. Ngayon kapag PGS guaranteed, kung kukunin natin to guaranteed mark ito ngayon or organic mark, ay siyempre mura lang ito because of yung
yung pangailangan ngayon ng mga local farmers natin. At syempre, isa pa rito, yung dahil nga sa tulungan ng Department of Agriculture, yung pong ATI, saka yung LGU Solano, at ay nakapagsagawa na po kami. Ngayon pa lang, yung pagsasanay, orientation, ganon. Bukas ay meron po kaming lesson para sa farm visits at this coming Friday ay magtatapos na rin kami at sa wakas magkaroon na rin po kami ng isang bagong OCB dito po sa province of Nueva Vizcaya, which is the Solano PGS. Okay, sir. Sir, napakaganda po na nagkaroon po kayo ng interes sa PGS since mas maganda po, mas malaki kasi yung impact kung mga leader ng munisipalidad ang nag-udyok po at naglilid po sa mga ganitong bagay. At syempre, malaki kasi yung impact din ng boses po ninyo kung kayo po yung mag-encourage mismo doon sa mga farmers po natin dyan. Pero sir, matanong ko lang po, ano po yung nag-udyok naman po sa inyo na i-organize po ang inyong PGS group dyan po sa Solano po? Yes, ang gandang katanungan mo, JR. Kasi when I was a municipal councilor way back 2007, tagal na 2007. Noon pong na-approve ang Republic Act 10068, yung ating Organic Agriculture Act natin, na-approve na noon. Nag-umpisa na akong gumawa ng isang ordinansa. And ang pinakaunang ordinansa na ginawa ko noon, that was 2013. And first of its kind dito po sa Region 2 ay yung an ordinance establishing an organic support fund, organic agriculture support fund. First of its kind ito. Bibiruin mo ba naman na yung funding provision na ginawa ko rin is 1 million pesos funding provision, and thereafter another 1 million yearly na yun po yun, yearly. So ngayon 2026 na. How many years nang nakaraan na? How many years na? 13 years na. 13 years na nakaraan ay bumalik ulit ako. Kasi nag-board member tayo noon. Kahit na naging board member tayo noon, gumawa pa rin ako ng mga programa, mga proyekto patungkol sa organic agriculture. And then pagbalik ko ulit ngayon 2025 bilang municipal councilor, ang dami ng mga nabago na, lalong-lalo na itong nagawa kong ordinansa na we have to declare or providing protection lahat ng mga gulayan sa paralan, hapag, ganon, as an organic agriculture zone. Wow. Yun. At the same time, para ma-strengthen ko rin itong organic agriculture program natin, ay gumawa ulit ako ng isang ordinansa to strengthen and institutionalizing the 4H club. Yung mga bata from 7 years old hanggang 30 years old, binubuhay mulit natin na yung mga estudyante, grade 1 pa lang, grade 1 hanggang 30 years old, ay nakaangkla na sila, nakafocus na sila sa pang-agrikultura, specifically sa organic. Ganun. At the same time, kapag nakakuha ko ng mga tupad, alam niyo yung tupad, di ba? Yung sa Nole. Yes. Ibang-iba ang mga pinagagawa ko sa tupad. Lalong-lalo na kapag yung mga nanay, yung mga kababaihan, ay sila mismo ang mga beneficiaries. Ang ginagawa ko doon is, I let them na pumasok sa isang paaralan, elementary school, at doon sila sa gulayan sa paaralan. In 10 days na nagtutupad sila, ay nakapag-maintain na sila ng gulayan sa parlan na organiko ang kanilang ginagamit in 10 days. Habang naglintay sila ng kanilang payout, ay lumalaki ang kanilang mga produkto, lumalaki ang kanilang mga gulay nila, nakapag-harvest na sila, nakapag-payout na sila, nakapag-harvest na sila, nakapagbenta pa sila sa kadiwa ng Pangulo. Okay. At meron silang sariling store. Meron silang sariling store nakalagay doon na
organic. Pero napahiya kami kasi nga, sabi nga sa amin, are you, is this really a certified organic? Ayun, doon ako nagkaisip, oo nga no, kailangan pala there is a May need. certification. Meron ka pruweba, may proof. Yes, oo. Yung PGS ngayon, itong araw na to, pangatlong araw na, 20 participants na mga kababaihan, mga nandito, overwhelming sila. Sabi nga nila sa akin, Sir, ang ganda pala mag-aral ng PGS. Talaga nakakatulong tayo sa kalusugan at yung income namin ay lalong lumaki. At the same time, makakatulong pa tayo sa kalikasan. Yan na yan ang mga naging komento ngayon ng mga kababaihan na nandito. Okay. So, yun po yung parang nag-udyok po sa inyo na syempre talaga naman po yung mga mamimili po talaga natin kapag sinabi po nating organic, talagang meron silang iisipin na talaga ba meron po kayong pruweba. Kaya napaka-importante na meron tayong proof na ipapakita sa ating mga mamimili na talagang tayo ay nag-organic talaga, no sir? Okay po. So, sir, Ma'am Julina, tama yun. yes po. Sir, matanong ko nga lang din po, sir, ano po position po natin sa may PGS Solano po? Sige. Sabi ko sa nila, okay, since ako ay politiko, municipal councilor, sabi ko, Yes. hayaan lang ninyo na maging advisor ako, sabi ko, advisor okay. ako, gano'n. Kasi ako nga nag-udyok sa kanila, pero kailangan ma-empower sila. Gusto ko yung mga small local farmers ay ma-empower sila na sige, no. Itong PGS na to ay sa inyo. Basta nandito lang ako, LGU, I am a part of the LGU, gagawa ko ng mga ordinansa to support that ang grupo ninyo technically, financially, nandito ako. Pero wag niyo akong gawin ng mga na isang presidente, pangulo man, hindi. Ayoko yun kasi nga, politiko tayo. Yes. Basta andun ako, advocate ako, at sumusuporta ako sa grupo. Ayun po yun. So, parang miyembro na din po kayo ng PGS, sir? Correct. Okay. Member ako sa sektor ng local government. And sir, anong committee on po kayo dun sa Agriculture? Committee Yes. Okay. Chairman po ng Committee on Agriculture. Tama yan. So, si Sir po ba... Aquaculture and food security. Okay, sir. Sir, kayo pa ba ay hands-on din? May tanim pa rin po ba kayo hanggang ngayon, sir? Yes. Bali boss, meron akong farm sa isang bundok. Okay, ang bundok I am more on the upland ako, upland kasi yung aking training course doon sa organic agriculture kasi is more on upland. Okay? Tapos sa lowland vegetable naman I am into urban organic gardening. Okay, sir. At least nakikita po nila, no? Mas maganda po kasi yung hindi lang sinasabi, kundi may pagkakitaan ko nada. Iti action, iti pagkakitaan ko nada. Kita ko na ng partner, no? Yes po. Okay, sir. So, sir, since may initiative na po kayo na gawing PGS certifying body po ang PGS Solano. Sir, matanong lang po namin, ilan na po ang kasalukuyang miyembro po ng PGS ngayon po dyan sa lugar po ninyo? Itong mga core ngayon, itong mga core PGS group ngayon, na mga nandito ngayon, mga participants, 20 sila, 20 ang mga ngayon participants. Although nakapamili na kami ng limang members na, mga iba-ibang sektor. Pero pagka sinabi natin na magiging member ng PGS group ng Solano, marami. Siguro yung mga nabigyan ko ng tupad noon at na-train ko sa pagkagawa ng mga organic fertilizer, saka yung mga organic gardening practices nila, aabot kami ng mga 500 plus. Pero siyempre, yung as per compliant, yung mismong core PGS group, nandun yung lima. Okay, so madami-dami na rin po talaga Marami, itong mga 500 miyembro po plus. ninyo. Opo, maganda po yun. Ano po yun, parang nasakop na rin po lahat ng mga barangay dyan sa Solano po, meron pong mga miyembro. Correct.
Yeah. We have 22 barangays ng Solano. Bali 22 barangays din yung mga nasasakupan na rin itong magiging PGS ng Solano. Okay, good to know, sir. Isang magandang balita na lahat talaga ay involved dyan sa PGS Solano. Okay, sir. Tawag dito dahil syempre sasabi niyo na rin po ay medyo matagal na rin po itong PGS Solano. Parang nagkasabay po ang PGS Solano at PGS Quezon ang parang feeling ko Quezon Isabela po ata yun na matatandaan ko po. Ano na po yung mga pangunahing produktong sertipikado na po sa ilalim po ng PGS po dyan sa inyo? Okay, ngayon, tinitignan kasi namin kung ano yung mga pangunahing produkto. Sabi namin, since limang napili namin, ay pwede silang yung mga tinatawag na Lowland vegetables o kay pinakbet. Okay, pinakbet. Pwede na rin dito sa Highland vegetable kasi may mga members kasi natin na nasa Highland din sila, upland. At we are into rin na yung mga prutas sa mga root crops, siyempre may mga halaman gamot din. Ito rin yung mga produkto namin na gusto namin papacertify sa ilalim ng PGS natin. At saka yung mga sektor ng livestock. Okay, livestock meron na rin. Gano'n. Saka yung poultry meron na rin po. Okay. Ang pagkakalam ko, sir, may kapag binenta mo yun, parang mayroon ata siyang sticker na nakalagay, sir? Na organic po yun. Yes. Oo, yung nakalagay doon, guaranteed siya. Parang natatandaan ko may QR code pa para matiyak na hindi peke yung seal. Yes. At saka yung traceability ay malalaman mo kaagad ang mga traceability kung saan galing farm itong mga produktong binibenta sa merkado o mga produktong binibenta tuwing kadiwa ng Pangulo. Okay, sir, bilang advisor nga po ng PGS at bilang farmer na rin po siguro at maganda niyan dahil kayo po ay leader po ng inyong bayan. Ano po ang mga pangunahing gawain or responsibility po ng inyong grupo? Yes, buti na lang din at nagkaroon kami ng mga training ngayon. Siyempre, yun Sir JR, dito kabilang dito mga gawain namin na yung pagsasagawa ng peer review. Okay, ang gandang peer review kasi nandun yung tiwala, nandun ang trust. Nandun trust, saka yung magsasagawa na rin kami ng farm inspection sa mga members namin. At saka mga would-be na magme-member. At siyempre, nandito na rin pagmo-monitor namin yung pagsunod nila ng mga organic standard through the PNS natin, the Philippine National Standard. At saka pati-train din sila dun sa mapag-record at mga dokumentasyon. At syempre, yun din tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng mga trainings sa mga members. Syempre, nandun yung capability building. At importante dito, yung pagpapalawak namin ng merkado para sa organic products through the Kadiwa ng Pangulo. Ang Kadiwa ng Pangulo namin, meron kami dito sa isang ordinansa na naisagawa ko po, na-approve na ito, Kadiwa ng Pangulo sa bayan ng Solano, at meron din kaming Kadiwa ng Pangulo sa Kapitolyo, meron din kaming Kadiwa ng Pangulo doon sa barracks ng mga kapulisan. Yun na yun. At saka at the same time, magkakaroon na rin din kami ng araw ng organic market, siguro every Saturday. Wow. Okay. Para exclusive. Para alam na talaga nila nung mga mamimili na Sabado tayo pupunta kasi yung mga benta ay mga organic. Ayan. Okay, so nakakatuwang isipin na talagang etong mga inisyatiba po na talaga ninyo ay mas makakatulong pa po, lalong-lalo na hindi lang sa miyembro ng inyong PGS group, kundi maski sa mga mamimili talagang kasi etong organic ibang-iba talaga sa mga nabibili natin kumpara sa merkado at alam naman po natin ngayon ay talamak na rin yung mga nagbebenta ng
parang yung pang pesticide, parang ganon. Correct, yeah. Oo, kaya napakahalaga po nito na magkaroon po tayo ng mga ganitong mga produkto para mas yung health natin ay makita din po natin. At syempre, alam na din naman po natin ang mga mamimili ngayon ay talagang pang-diet, mga healthy foods yung mga binibili. Kaya it's time na talagang ito ay talagang pagyabungin po natin. Yes. Okay. So sir, Dinanggit mo, Madam Jolina. Yes Madam po. Jolina, dinanggit mo yun tungkol dun sa health. Alam mo, ang daming bumabalik ng mga customer tuwing kadiwa ng Pangulo. Ang sabi nila, alam nyo, nung first time kong kumain ng gulay ninyo, nag-iiba ng pakiramdam ko, sabi nila. Oo, ibig sabihin talagang walang chemical, walang pesticide ang natitikman nilang pagkain nila. Okay. Oh, good to know po talaga. Talagang ibang-iba kapag mga organic products po talaga yung binibenta. Correct. So, Sir Roland ay pansamantala po ay magkakaroon po muna tayo ng commercial break at bibigyang daan po natin itong pong mga infomercials po natin at babalikan po namin kayo ulit, Sir Roland. Sige po. Sige po. Okay, at syempre sa lahat po ng mga nakikinig po sa atin ngayong araw na to ay marami pa po tayong pag-uusapan, At pag-uusapan pa po natin itong participatory guarantee system ng Solano at kung ano pa yung mga benepisyong hatid po nito at baka sa inyo pong lugar ay gusto nyo na rin pong magtatag or bumuo na rin po ng isang PGS group sa inyo. So sa lahat po ng mga listeners po natin, namantabi pa lamang po kayo at kami po ay magbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang ATI. Mga ka-agri, nabalitaan nyo na ba ang pinakahuling babala? Kamakailan ay naglabas na ng El Nino Alert ang DOST Pag-asa. Ayon sa report, may 70% na posibilidad na tumaas ito mula Abril hanggang Hunyo. At ang mas matindi, 80% ang tsansa na magpatuloy ang init hanggang unang bahagi ng 2027. Mula Mayo hanggang Oktubre, asahan natin ang mas tuyo at mas mainit na panahon at mas mababa sa normal na dami ng ulan. Ano ang ibig sabihin nito sa agri-sector? Una, kakapusin ng tubig sa irigasyon. Magkakaroon ng heat stress ang mga pananim tulad ng mais, palay at high-value crops. Asahan din ang pagdami ng peste at peligro sa kalusugan ng mga alagang hayop. Pero don't panic, may magagawa tayo. Narito ang mga paalala sa ilalim ng Adapting Philippine Agriculture to Climate Change o APA project. Una, ayusin ang kalendaryo ng pagtatanim ngayong Mayo hanggang Hulyo gamit ang mga short duration o maikling pananim na patatag sa tagtuyot. Pangalawa, magtipid at mag-imbak ng tubig gamit ang mga water impounding systems o solar pumps. Pangatlo, tiyakin ang ventilasyon at sapat na tubig sa mga livestock houses para iwas heat stroke. At pang-apat, kumuha na agad ng crop at livestock insurance. Para sa mga regular na updates, makipag-ugnayan sa inyong local na LGU, DARFO at Cagayan Valley DRRMO. I-scan din ang QR code na ito para sa iba pang detalye. Laging tandaan, ang handang magsasaka, ligtas sa anumang banta ng klima. Agyaman! Mga ka-agri, alam nyo ba na mas mapapadali ang inyong pagsasaka kung may tamang kaalaman at gabay? Narito ang Agricultural Training Institute, Regional Training Center 2. Handang maghatid ng iba't ibang trainings, seminars at extension services para sa mga magsasaka, kababaihan at kabataan. Mula sa makabagong teknolohiya, agribusiness, hanggang sa digital agriculture, lahat yan matututunan mo dito. Para sa karagdagang katanungan, makipag-ugnayan sa ATI RTC2, Barangay Malasin, San Mateo, Isabela o mag-message sa kanilang Facebook page. I-like at i-follow ang ATI Region 2. ATI, kaagapay sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng agrikultura. At
kami po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang ATI. Kami pa rin po ang inyong nakakasama sa area. Ako po si JR Batag. At ako naman po si Jolina Sanchez. Ayan, at syempre ay itutuloy po natin ito pong ating talakayan. Nakasama nga po natin ang si Sir Olan M. Carub ng Bayan ng Solano, Solano Nueva Vizcaya. Ayan, so magandang araw po muli Sir Olan at welcome po muli sa ating programa. Magandang araw ulit, Ma'am Jolina and Sir JR. Okay po, so tuloy po natin yung ating yung ating pong talakayan nga po patungkol nga po dito po sa ating Participatory Guarantee System. In celebration pa rin nga po natin ng Soil Conservation Month ngayong buwan po ng June. So sir, ayun pag-usapan na nga rin po natin kung paano nyo po nabuo at ano yung nag-udyok sa inyo para buuin po itong PGS Solano. So ang katanungan naman po namin ngayon, paano naman po ninyo tinitiyak ang mga produktong kabilang po sa PGS po ay sumusunod nga po sa mga pamantayan ng organikong pagsasaka, dahil nasabi niyo na rin po kanina ay talagang meron na din po kayong mga produkto na talagang ibinibenta po sa ating merkado. Yes, talagang importante talaga ito kasi siyempre magkakaroon kami talaga ng mga regular na peer review namin, yung pagbibisita namin sa aming mga kapwa kamiyembrohan dito. Siyempre nandyan pa rin yung farm inspections, at the same time yung pagsusuri namin ng mga farm records. Importante talaga yun record keeping At Yes, saka isa pa, at bukas na bukas kami sa mga transparency, sa mga miyembro, at saka yung pagsunod pa rin sa pamantayan na itinakda ng Organic Agriculture Act natin, yun na Republic Act 11511 as amended yun ng RA 10068, syempre, at saka yung PGA standards. Ang bawat miyembro ay dapat may mga pananagutan na sumusunod sa mga lituntunin ng syempre ng organikong production. Kailangan nila kung ano yung pledge nila na sila ay organic, always organic. Okay. Ganun po yun. Okay sir, since alam ko po na medyo may katagalan na din po yung inisyatiba po ninyo ng PGS dyan sa Solano. Sir, alam ko po na may hindi lang yung pagiging PGS po ninyo, yung benefits na natatanggap po ninyo. Maliban po doon sa pagiging PGS certifying body, sir, ano pa po yung mga ibang benepisyo po na natanggap ninyo dahil po dito sa initiative nga po ninyo na ma-accredit po bilang PGS? Okay po. Marami pong mga pakinabang ang mga miyembro rito. Isa rito, yun siyempre kapag meron ng kadiwa ng Pangulo, ay yung pong mas mataas ang tiwala ng mga mamimili. So yung nakikinabang ang member dito, yung trust ng mamimili. Second, ay magkakaroon, since andun yung tiwala ng mga mamimili ay mga consumers, ay siyempre andun po yung magandang access sa merkado. Hindi lang sila sa kadiwa, kundi pwede rin sila pumasok sa mga malls, sa mga malalaking mga supermarkets, ganun. At the same time, siyempre nakikinabang din sila sa mga technical na pagsasanay at yung capacity building at yung pagbabahagi ng kanilang kalaman at mga teknolohiya. Andyan yung knowledge sharing nila. Yes. At siyempre, yung pagbabawas pa rin ng gastos sa sertifikasyon. Siyempre, bawat gulay na ipapasertify mo, bawas ng gastos, mura pa. Saka yung pagkakataon, at saka and ang pinaka-importante rito na benepisyo nila na natatanggap ay yung pagkakataon makikilahok sa mga programa ng gobyerno natin at saka yung pribadong sektor. Yun. Okay, yes naman po. Yun po talaga, Talagang kaya nga po sa mga po natin ay talagang
inuudyok po natin yung ating pong mga farmers din na mag-register po sila sa RSBSA, kung sila po ay rice farmer, kung sila ay coconut sa NCFRS, para kumbaga itong mga benepisyo po no, na galing sa gobyerno ay talagang matanggap po nila. Hindi lang actually individually, kasi per group na po yung ginagawa po natin, per association no sir, pag makakatanggap ng mga tawag dito, mga ayuda sa gobyerno ng kagaya sa mga machineries, ganun sa PhilMec. Yes. Okay po. So sir, ano pa po yung paano pa po nakakatulong po itong PGS po sa pagpapataas po ng tiwala ng mga mamimili sa produktong organiko po sa inyo? O nga po. Ang kasi natin, yun na very purpose ng ating PGS group natin ay kahit man sana magkaroon sila ng marka, ayun na mark, yung mark nila, yung guaranteed. Kasi siyempre, iba naman yung na third-party certification. Iba naman yung PGS certificate. Yun na sila ay guaranteed na. Kaya nga yun ang bawat isa, ang bawat produkto nila ay we see to it na merong mga marka at ito ay naka-display, yun ang kanilang label na to sa bawat merkado, sa bawat kung saan man na pwedeng mapagkatiwalaan ng mamamili. Kasi hahanapin sila ng mga consumer eh. Yes. Pagkasabi nila, asan dito yung organic? Tapos pagkabili nila, andun ang marka ng PGS. Ganun yun. So yun ang produktong organiko na hindi pwede ipagpalit. Okay? Yung marka mismo, yung mark mismo ng PGS na sila ay na certified sila, as guarantee sila na ang produktong ito ay isang organic at saka hango ito sa tiwala, sa trust, hango ito sa social network nila at the same time hango ito sa dugot pawis ng isang farmer na tumusunod sa patakaran o standard ng organikong agrikultura. Okay. At syempre napapanatag din po no yung mga consumer po natin pag bumibili po sila na walang kumbaga pagdadalawang isip na bibilhin yung inyong pong produkto dahil meron pong nakalagay na marka na dun po sa inyong mga organic products. Okay. Andun yung trust, andun yung tiwala. Yes. Okay, sir. Sir, since kayo po ay advisor na ng PGS and of course, ang kagandaan nito ay isa kayong municipal councilor, sir, ano pa po yung mga plano po ninyo para mas gumanda pa po yung PGS Solano? Bilang isang miyembro ng isang sanggunian ay importante ito na yung mismong influence ko, at yun katayuan ko bilang isang legislator ay ang plano ko doon ay we have to palawakin ang bilang ng mga miyembro. Yung bang paramihan natin, kailangan magparami tayo. Multiplier to you have to multiply. Okay. Tapos habang dumarami ang mga members, meron din tayong mga demonstration farm. Alam naman yung mga ugali ng tao kapag meron kang programa o project, jackpati, jackita. Yes. Diba? Ilocano. So magkaroon ng mga maraming demonstration farms. Okay, then siyempre maglulunsad tayo ng kapag meron kadiwa ng Pangulo, meron ding regular na organic market days sa mga iba't ibang lugar. Okay, tapos and then ito pa rin, isusulong pa rin since na meron ng isang ordinansa na bawat gulayan sa paaralan, isusulong ang mga gulayan sa paaralan, yun hapag means halina't magtanim ng prutas at gulay, program ng DILG na hawak ngayon ng mga barangays, mga gardens ito, mga community gardens natin, halimbawa gulayan ng bayan bilang organic agriculture zone. Okay? Kailangan ideklara natin sila bilang organic agriculture zone o kaya organic farming practices. Ganun yun. Then, since na pwede silang maging agripreneur, itong mga PGS natin, ay kailangan magtatag pa rin ng mga processing,
at value-adding facilities. Yun. At the same time, ito pa, social networking. Kapag meron trust, meron social networking, it means na palakasin natin ang ipag-ugnayan sa mga academy, sa mga schools, o operatiba at iba pang mga organisasyon. Andun na yun networking para sila ay mapasunod sila at magkaroon sila ng tiwala na ito na yung mapagkatiwalaan ko na nabubuhay sa akin, sa aking mga kalusugan at the same time yung ating kalikasan. Yes. Po. Ayan po yung mga plano ko ngayon. Okay, at napakagandang pong plano Sir Roland, at sana itong yung mga karatig bayan din po sana ay syempre yung mga bayan din po dito sa Region 2 ay ganito rin po sana yung maging inisyatiba po nila mapalakas po ang organic agriculture sa kanila pong mga bayan para mas lalong healthy po yung mga kasi Yes, po. talagang yun po yung problema po talaga natin na oo nga yung tipong madami kang nakakain pero hindi mo naman alam na hindi pala healthy yung kinakain mo. Correct. So napaka-importante po nito. At syempre yung pagre-regenerate nga po ng lupa natin para maibalik po natin yung nutrients po na nawala doon nga po sa lupa dahil nga po sa paggamit ng mga synthetic na chemicals na ginagamit Correct po po, natin noon. And we're looking forward, sir, sa mga plano po ninyo. At isang araw, pagbisita po namin dyan sa Solano ay talagang umuusbong na po itong PGS Solano. And of course, makatikim po ng mga certified na organic products po dyan, sir. Kasi alam naman po natin na yung mga gulay sa Nueva Vizcaya, binababa po dito minsan sa sa Isabela, ganun po Yes. Yun po. Okay po. So sir, para naman po sa mga magsasaka na nais pong sumali sa PGS po, ano pong mensahe po ninyo sa kanila upang mahikayat po silang maging bahagi po ng programang ito? Okay, yung pong gagawin ko po ngayon ay I am inviting them o kaya inaanyayahan ko ang ating mga magsasaka na sumali sa PGS dahil ito ay isang sistema na nakabatay sa ating pagtutulungan, okay? Yung pagtitiwala at malasakit sa kalikasan. At sa pamamagitan ng PGS po, hindi lamang tayo nakakalikha ng ligtas as masustansyang pagkain, kundi nakakatulong din tayo sa pagpapabuti ng kabuhayan, yung health po natin. Ang ating pamilya, hindi lang ikaw bilang magsasaka, kundi ang ating mga pamilya. At syempre, at sa pagpapanatili ng kalusugan sa ating komunidad, okay? From family to community. At syempre, sama-sama natin isulong ang organikong agrikultura para mas ligtas, masustansya at mas maunlad na kinabukasan. Ang PGS ay hindi lamang sertifikasyon. Ito ay isang kilusan tungo sa mas ligtas na pagkain, mas malusog na mamamayan at mas matatag na komunidad. Ayan po ang aking pag-udyok ko o paghihikayat ko sa aking mga kapwa magsasaka at mga mangingisda. Marami pong salamat. Okay. Okay, sabi nga nila, sir, dahil sa OA ay talagang okay. Okay sa OA. Okay sa OA. Sir, bago po namin kayo pakawalan sa ere po, ang inyo po munang pagbati at mga gustong pasalamatan at paghihikayat na rin po siguro sa mga farmer po natin dyan sa Solano. Go ahead, sir. Okay, dito po sa Bayan ng Solano, alam po naman natin na first class municipality po tayo at marami na rin pong tayong mga ordinansa na nagagawa. Kailangan lamang po dito ang implementasyon kasi sayang lang ang mga batas, sayang lang mga ordinansa kung hindi dumarating o hindi na ita-download sa mga bawat barangays. Kaya nga po iniisip po natin na ito pong isang programa na to o isang proyekto na to, ang PGS, ang Participatory Guarantee System, ay iisa lang po ang atin masasabi. Kung gusto po natin mabuhay ng mas patatag, mabuhay tayo ng mas malakas, mabuhay tayo na mas matindi pa sa isang punong kahoy. Sabi nga nila, isang punong kahoy ay ihambing mong sarili mo sa isang punong kahoy. Pero paano mo ihambing ang sarili mo sa isang punong kahoy kung ang lupa mo naman ay meron synthetic naman o
o kaya meron halong pestisidyo. Kailangan natin natural na lupa. Sabi nga nila, you don't have to feed the gulay, kundi mauna munang pakainin mo muna ang soil. You have to feed the soil bago yun halaman. So yun po, sa araw na to, maraming salamat po sa inyong imbitasyon at sa mga naibigay ko pong mga impormasyon. I do hope by next na ma-invite po ninyo ako, marami na po tayong mga kasama, marami na rin po makikinig po rito. At the same time, lalong-lalo na po yung mga kabataan na sila na rin ang next generation na papalit po sa atin, at sila na rin ang magmamana kung ano po yung nagawa natin ngayon. Bukas sila naman ang magpapatuloy. Marami pong salamat Sir JR and Madam Jerina. Okay. Maraming salamat, Sir Roland. Ang ganitong Sangguniang Bayan members ng Solano, Nueva Vizcaya, and of course, ang advisor din po ng PGS Solano. Thank you so much, Sir. God bless po sa inyo. Yeah, God bless po. Mainit ang panahon, huwag kabahan mga ka-agri. Narito ang 5 mabilisang tip para sa pagpapatubig para solve ang ani laban sa El Nino. Ito ang part 2 ng ating El Nino Alert Series. Bisitahin lang ang ATI Region 2 page kung hindi po pa napapanood ang part 1. Tip number 1, baguhin ang diskarte sa palayan. Huwag laging baha. Subukan ng AWD at patuyuin muna bago patubigan ulit. Gumamit rin ng observation well para ma-monitor ang lalim ng tubig sa pinita. Mag-direct seeding din para matipid sa labor at tubig. Tip number 2, iwasan ang pagsasayang. Mag-ipon ng tubig ulan. Linisin ang mga kanal at pilapil para walang tagas at maghanda ng drum o tangke para saluhin ang mga natitirang ulan. Tip number 3, tamang oras at dalas ng pagdidilig. Magpatubig lang sa umaga o hapon para iwas evaporation. Mas okay din ang kaunti pero madalas na pagdidilig. Tip number 4, alagaan ang lupa. Gumamit ng mulch tulad ng plastic, dayami o ipa para hindi agad matuyo at dagdagan ng compost para magsilbing sponge na humahawak ng tubig tulad nito. At tip number 5, proteksyon sa gulayan. Kung kaya, mag-drip irrigation para diretso sa ugat ang patak at magkabit ng shade net para iwas heat stress ang mga pananim. Diskarte at tamang kaalaman ang panlaban natin sa tagtuyot. I-share mo na to sa mga iba pang magsasaka mga ka-agri. Agyaman! Kami pa rin ay nagbabalik dito sa ating programang Ugnayang ATI. At yun nga po mga ka-ATI, nakasama po natin si Honorable Roland Carob, ang Juris Doctor at of course, Municipal Councilor. Yan, dyan po sa Solano, Nueva Vizcaya at miyembro na rin at advisor ng PGS Solano. At maganda ito partner, iba talaga ang impact. Ito yung isa sa mga iniisip din natin at in-encourage din natin sa bawat bayan na isulong ang organikong pagsasaka, hindi lang sa health po ng mga tao, kundi health na rin po ng ating lupang sinasaka. And of course, maganda rin po na lahat sana ng mga munisipyo or mga syudad dito sa Region 2 ay magkakaroon po ng mga PGS member na mga politicians. Kasi iba ka talaga kasi yung impact po nila lalo na sa ating pong mga kasi yung kanilang leadership kasi na nakikita po nila lalong-lalo na kung sila po ay Committee on Agriculture, makikita po talaga nila yung support nila sa mga magsasaka nila when it comes to pagpo-produce at pagsasanga nga po ng organikong
mga products. Okay? At syempre, nakakatuwang isipin lang din, partner, kasi dumarami na nga rin po yung mga PGS groups dito po sa Region Cagayan 2. Valley. Yes. At sana madagdagan pa po ito para maisulong pa po talaga natin itong organikong pagsasaka, partner. At maibalik nga po natin itong health ng ating pong mga lupa. At darating yung pagkakataon, partner, na hindi na tayo magtatanong pa sa mga tendera sa palengke kung safe ba o safe ba yung mga kinakain na binibili nating gulay dahil mayroon na tayong makikita na certified organic. Yan. Tama ka dyan, partner. Yun naman ang ating gustong makamtan, lalong-lalo na. At tayo naman po, hindi naman po tayo parang robot, although yung robot nga na lolobat siya kapag hindi mo siya ni-charge. How about us na talagang yung pang-charge po natin ay yung mga pagkain po natin na kapag hindi healthy, ay talagang hindi rin magiging healthy itong mga katawan po natin. Okay, so kailangan po nating kumain ng healthy foods. Organic po dapat ang ating kainin. So, sa lahat po ng tumutok sa ating programa ngayong araw, patuloy po namin kayat ang lahat na makisa sa mga pagsasanay, aktibidad at programa ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2. At syempre, kung kayo po ay interesado sa mga programa po namin, ay pwede po kayong makibahagi po sa amin at mag-message sa mga sumusunod po namin mga social media. Pwede po kayong mag-message sa aming Facebook page. I-search naman po ang ETI Region 2. Kaya naman po ay tumawag po sa Farmers Contact Center sa 0920-946-2474. Hanapin at i-follow din po kami sa X, Instagram at TikTok sa ATI RTC2. O kaya naman po, pwede po kayong mag-email, magpadala ng mga sulat, mga request sa aming official email address, ang rtc2.dcc@ati.da.gov.ph. Inulit ko po ay rtc2.dcc@ati.da.gov.ph. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagantabay at pakikisa sa ating programa ngayong araw po na ito. Yes, at sa ngalan nga po ng ating pong Center Director na si Dr. Clarice Maria Galasca at aming OIC Center Director na si Sir Vladimir B. Caligiran at buong puwersa ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta. Kami po ang inyong nakasama ngayong araw. Ako po si JR Batay. At ako naman po si Jolina Sanchez. Maraming salamat at mabuhay ang mga magsasaka at mangingisdang Pilipino. Kaalaman sa pagsasaka at pangingisda, programa at serbisyo ng Agricultural Training Institute. Mga libreng pagsasanay, pagbibigay ng mga babasahin tungkol sa mga impormasyong pangkabuhayan pang-agrikultura, pag-aaral sa pamamagitan ng internet, serbisyong suporta para sa mga magsasaka, mga ina ng tahanan at mga kabataan. Yan ay ibabahagi sa inyo sa ating programang Ugnayang ATI. Ugnayang ATI, makinig at makibahagi sa programang Ugnayang ATI.